na pinagbabantaan o pinagbantaan ng ilang kongresista na tatanggalan ng pondo para sa iba't ibang programa kapag hindi bumoto pabor sa impeachment. Maya-maya po makakausap natin si Attorney Michael Poe, ha? Alin dyan? Attorney Michael Poe, ha? Sa pagbabalik ng... Nandyan na ba? Ay, wala nakalagay kasi doon eh. Okay. Attorney Michael Poe, magandang umaga po sa inyo, Attorney. Good morning! Hi, good morning, Sir Alvin. Pasensya ka na, magbe-break sana ako. Hindi ko nakikita yung pangalan mo sa prompter ko eh. Okay lang po. Ano po yung reaksyon ninyo na inaprubahan na po ng komite ang lahat ng impeachment complaint pasado sa kanilang panlasa, Attorney? Well, nasabi nga natin kahapon sa ating statement, Sir Alvin, hindi naman natin talagang ikinagulat na yung naging resulta. Bagamat medyo maingat din tayo magbigay ng pahayag dahil nga nakapag-file tayo ng petisyon sa Korte Suprema, questioning yung conduct ng proceedings o yung mga naganap sa mga proceedings. Pero yun nga, sa suma total, hindi naman natin ikinagulat na yung naging resulta. Opo, pero may naglampa po na isang araw, just in case lang, may mga nagpanukala na bigyan pa natin ng isa pang araw, kaya may isa pa pong pagdinig bago po i-elevate sa plenary. Ano po? By this time, may chance po bang dumalo finally ang Vice Presidente sa huling hearing ng komite? Sir Alvin, we have to be really forthright here, no? Kailangan kasi maging consistent tayo doon sa naging petition natin sa Korte Suprema. Sinasabi natin doon, unconstitutional yung ginagawang pagdinig dahil nga lumalampas na to sa tingin natin sa klaw ng initiation ng impeachment, no? So ang tingin na kasi natin dito, nagiging yung mga bagay na napag-uusapan ay really dapat sa trial na nangyayari. Kaya mukhang malabo siguro sa ngayon, masabi ko malabong dumalo pa ang ating Vice Presidente dahil nga we have to be consistent with our position. So yung defense attorney po, ang focus will be on the Senate. Do you see na makukuha nila ang 106? Yan na ba yung presumption ng depensa? Ayokong pangunahan yung mga ating congressman. Siyempre, to be very honest with you, Sir Alvin, kung pwedeng hindi makuha yung 106, siyempre mas gugustuhin namin yon. Pero ganun pa man, talagang nakaredy na yung depensa sakaling maiakyat to sa Senado for trial dahil narinig naman natin yung mga pahayag ng mga kagalang-galang na mababatas natin the past few months. No? Sinasabi nila na talagang may numero. So yung ganon, hindi naman tayo naive sa ganon na alam natin this is both a political and legal process. So yes, we're hoping na hindi naman maiakyat to, but despite that, ready tayo for trial at hindi naman nagbabago yun. Among the complaints, Attorney Poe, alin doon yung talagang kailangang paghandaan ng depensa o lahat ng complaints, kayang-kayang depensahan, walang laman, walang pasihan? Confident tayo na mabibigyan natin ng magandang depensa ang ating Vice Presidente kung sakali man nga na pumunta tayo sa trial. But in saying that, syempre po, we've been preparing for this even last year. So syempre masusi pa rin yung pag-aaral natin at mga preparations na ginagawa natin. We don't want to ignore any of the allegations. But at the same time, we're very confident naman po na mapapakita natin, mapapresenta natin kung sakaling mapunta to sa isang impeachment trial na talagang walang basihan yung mga aligasyon na binabato nila laban sa ating ikalawang Pangulo. At ano po ang pakiusap ng depensa sa mga magiging huwes sakaling umabot man po tayo doon sa Senado? I know na ito ay isang political process din in a sense. Pero pag tiningnan mo, Attorney Poe, mukhang malaki din naman ang tsansa kasi kailangan mo dun sa Senado kung umabot man dun ng 2/3 Pag tiningnan mo ngayon yung composition at batay sa leanings ng mga senator judges, it appears na mukhang malabo ding makuha yung 2/3 to convict and finally remove the Vice President from her post. Pag tiningnan mo lang offhand sa ngayon, anong apilan ng depensa sa mga magiging senator judges?
Ang apela lang po namin sana bumoto sila ang mga senator judges based on the evidence that will be presented. Kasi syempre ang posisyon nga ng defense team, kung maalala mo nitong sa impeachment complaints ay walang ultimate facts at yung mga ebidensya hindi naman na-attach doon sa o yung mga ebidensyang naka-attach doon sa complaints ay talagang hindi sapat to support yung mga allegations nila. But so sa amin, ang siguro apela na lang natin, although alam nating political process to, things can change quickly. So ang apela lang talaga natin is tingnan ng ebidensya at pumoto ang ating mga kagalang-galang na senator judges base sa ebidensya na may ipipresenta sa impeachment court. Sige po, Attorney. Maraming salamat sa oras po ninyo, Attorney. Thank you very much Sir for your Alvin. time. Alvin, maraming salamat din at magandang umaga sa inyo at magandang umaga sa ating mga kababayan. Oh, by the way, may gusto ba kayong sabihin? Kasi ni-replay na naman pala ulit yung galit na video ni Vice President Sara. Kaya marami na naman ang mga nagsasabi na, nako, ayoko ng ganyan, ayoko maging presidente na ganyan kainit ang ulo, na parang galit na galit. At paano pag may kung siya naging presidente at may naging kaaway siya at uminit ang ulo niya, na umaabot sa ganyang katinding threat, Attorney? Well, actually, ang gusto talaga nating sabihin is number one, kailangan nating tingnan kung yung nangyari nga ay unang-una, yan ba ay talagang isang impeachable offense. Pangalawa, mas maganda siguro na maalala natin yung konteksto, yung paano nasabi, yung mga nasabi doon. Kailangan natin tingnan yung buong konteksto at hindi lang doon sa isang tip na yon. In fact, kahapon, Sir Alvin, kung may dagdag ko lang, hindi kasi na palabas din kung bakit nasabi yung mga ganun dahil may tanong may tanong mula sa isang kasama doon sa Zoom na yon, Zoom press con, na nagtanong sa Vice Presidente natin ukol sa kanyang seguridad dahil nga sa isang allegedly Project Romanov na which is a threat against her life actually. So naging ganun yung sagot ng ating Vice Presidente. So I guess ang importante dito is really tingnan natin yung konteksto. Hindi rin ako masyado nagsasalita ng detalye dyan dahil may nakabinbin na reklamo laban sa ating Vice Presidente. I think almost a year ago nag-file na sa DOJ at yan naman ay sinagot na rin natin sa Department of Justice. And kung di nagkakamali, that's already submitted for resolution. Kaya hindi kami masyado nagduduel doon sa detalye ng ganyan. Pero thank you for this opportunity, Sir Alvin. I think yung pinaka-importante is yung konteksto. Yeah. So dapat merong context kasi kumbaga ang sinasabi ninyo, Attorney, hindi na ang tao hindi naman normal na bigla na lang magagalit nang walang pinagmulan. Yan ang gusto mong sabihin, may pinagmulan, may pinaghuhugutan, may pinanggagalingan ang kanyang matinding galit. Oo, or yung pahayag, ayoko mismo sabihin galit 'di ba? Kung yung naging pahayag niya, bakit ba naging ganun yung pahayag niya? It's really in response doon sa isang tanong mula sa isang media or I think vlogger na nandun sa press con na yun. Sige, maraming salamat sa panahon po ninyo, Attorney. Sa ulitin, ano po? Opo, maraming Mabuhay salamat ka. po, Sir Alvin. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo. Si Attorney Michael Powa po yan, tagapagsalita ng Vice President Sara Duterte kaugnay sa issue ng impeachment at ng impeachment defense team. Sa ibang balita, sa oras na 6:18, muling sumadsad sa panibagong record low ang halaga ng piso dahil pa rin sa tensyon sa Middle East. Kahapon, nagsarang palitan sa 61 pesos and 56 centavos kada US dollar. Ito na pong pinakamababang antas ng palitan matapos malampasan ang 61 pesos and 30 centavos noong March 31. Batuan-tuwa yung mga overseas Filipino workers. Magandang umaga po sa lahat ng mga overseas Filipino workers, lahat ng mga nasa barko, lahat ng mga naglilinis ng bahay.